What's going on mga Kiribais? Joe Moto here at ngayong araw bibili tayo ng motor ulit. Itong kukunin nating motor, isa to sa mga motor na napakahirap hagilapin. Kung meron man, buwisit ang bentahan dito sa Pilipinas. Sa mga nagtataka bakit kukuha na naman tayo ng motor, nag-upload ako ng video, I think 1 month ago na ata yun, tungkol sa Honda Click na hindi kami match. So yung Honda Click na yun, binili ko yun way back 2019 pa ata or 2020 ata. Ang reason kung bakit kailangan natin ng scooter is para may pang service tayo na pangbili dyan lang. May mga lagayan, malalim yung compartment space. Hindi tulad ng mga sport bike, mga motor natin, walang mga lagayan yun eh. Panghatid sundo, so on and so forth. Pero binenta ko siya nito lang. Yan ay dahil ang late sa akin ng motor. And then eventually, na-realize ko na parang ang sarap mag-ride ng naka-scooter. Siguro ngayon, masusubukan na natin dahil kukuha na tayo ng scooter na kahit pa paano, maipanglalayo natin. Kaya tara na, punta na tayo sa Wiltec Buendia. Ito advantage ng mahaba ang kamay. Yeah. O, diba? Oh yeah! Meters. Turn right. Okay, kanan daw tayo dito. 5 minutes, nandun na daw tayo eh. Ewan ko hindi pa ako nakakapunta dun sa Wiltec na yun eh. O, sa tropa. Pilit mo. Ito na daw, You've arrived at your destination. sabi ni Waze. Dito ba? Tara, pasok tayo sa loob. Dito ba yun? O sa kabila? Hindi ko alam eh. Magkatabi, isang Honda, isang Wiltec. Mukhang ito naman. Ito pala yung Kawasaki Big Bike eh. Sa ADV. For cash. Ay, di ko. Kailan ka nag-ano kayo? Kanina lang. Anong pagkano na truck mo? SRP eh. Ano ba? So, 177. Ay hindi. Magkano yung RP na 179. What? Kamusta? Thank you. Meron, mare. First time ko dito mga Kitipais eh. And yung mga big bikes pala nandito. Nandun ba? Mali pala minasukan ko. Mga Kitipais, kukuha sana tayo ng ADV. Actually, ito na dapat yun eh. Nagkaroon ng misunderstanding. 179,400 pala ang ADV dito. May advice kasi sa akin na makakuha daw natin ng legit SRP ang ADV. Kaso wala eh. Grabe yun, 179. Sobra yun. Bad trip sayang oras natin Ganda sana ng ADV. Isa yun sa mga pinakamagandang scooter ngayon eh. Alam mo yung ganda na ng pasok mo, ganda na ng aura mo, ganda na ng vibes mo eh. Tapos biglang 179. Pang! Solid yun Ilan yung tinaas sa SRP nun? 13,000 mga more or less. Sana KRV 180 na lang tayo kung ganun, di ba? So mukhang mahihirapan tayo sa ADV 160. May SRP sanang nag-o-offer ng ADV 160, yung Desmark. Kaso halos lahat ng branch na tawagan na natin wala silang stock sa ngayon. Sayang sana yun SRP sana. Parang hindi para sa atin yung ADV 160. Actually, pangalawang beses na to nagkaroon ng aberya. Una, dapat mag-financing na lang tayo dito sa ADV 160. Kasi ayaw magpa-cash nitong mga kasang to. Merong isang ahente na nag-ayos ng papers ko. And sabi niya sa atin, saglit lang daw. Tapos, after 1 week, hindi ko alam ba't umabot ng 1 week. Binigay ko naman the same day yung mga hiningi niya nung nag-inquire ako sa kanya. After 1 week na dapat kukunin na yung motor, ang sabi niya, nakuha na daw yung ADV 160. Ako naman, okay. So, pumunta tayo sa Makati kasi may nakapag-tip na SRP daw. Kaya pupunta tayo ngayon na dapat nasa Batangas na tayo sa mga oras na to. May lakad kasi ako ngayon dapat alas 12 kaso alas 3 na. Ayun, above SRP as usual, malala, 179,000. Pero guys, when it comes to scooter, gustong gusto ko talaga ang Honda. Hindi lang reliable brand of course, dahil na rin sa fuel consumption. Kasi hindi ko naman kailangan ng malakas na motor May ZX-10R ako Yun, sobra-sobra na ang lakas nun, 200 horsepower. Baka hindi mo magamit buong lakas nun dito sa Pilipinas Meron din tayong ZX-6R na malapit ng mabuo. So hindi ko kailangan ng power Ang kailangan ko yung fuel efficiency tsaka yung bagay sa height ko.
na mahaba ang legs. Kailangan ko lang ng malawak na room. Syempre maganda na rin tingnan. Wala tayong ibang choice kundi mapunta sa PCX 160. Gusto sana natin ng ADV 160. Ang kaso lang, there's no way na ito-tolerate natin yung mga above SRP. Okay din naman yung PCX 160. Na-review na natin siya. And for me, okay lang naman. Marami nagsasabi jet ski yung bike na yon, pero okay din naman yung weight niya para sa akin. Kaya tara, subukan natin maghanap ng PCX. Silip nga tayo dito sa Wheeltech. Kahit pa paano, magandang reputation sa akin ng Wheeltech kasi mabilis sila magbigay ng ORCR. Ito sakto, meron silang puti dito tsaka itim oh. Mga kitipais, dito tayo napadpad sa Honda Rizal AutoZone. Basta along Aguinaldo Highway lang to, dito sa may Dasmariñas. Dito tayo napunta kasi alam ko may aircon dito eh. Sobrang init kasi. Dahil hindi tayo makakuha ng Honda ADV kung saan man, wala tayong choice kundi kumuha ng PCX. Hindi ko lang sure mga kitipais kung sa atin to. Malalaman natin mamaya. Ang daming PCX actually oh. Merong black, merong gray, and syempre white, mas malinis tignan. Pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung ano bang mga kailangan ipasa. Ito yung presyo nila. Actually itong lugar na to mababa yung presyo okay dito Yung Honda PCX na CBS na kukunin natin 131,900 lang. Yung iba kasi 133, tapos hiwalay pa yung registro. Ito all in na 131,900. Ayos Naka SRP sila na ADV 160, 166,900. Pero yun nga lang, dito sa ADV 160 hindi sila nagpapakash, installment lang. Pero anyway, kung makikita nyo yung ibang units nila, okay din yung presyo nila. Okay itong dealer na to Rizal AutoZone. Magkano ba CRF dito? 147,900. Ayos katulad sa presyo sa website Nice. I-activate na daw. Linisan lang na onte kasi medyo madumi. Parang hindi mo siya kayang madumi yan Parang gusto mong lagi siyang malinis. Actually na-review na natin to, and I think isa to sa may pinakamataas na views ko when it comes to reviews. Okay din naman siya, nag-enjoy ako sa kanya. Baka pumunta rin tayo sa Caloocan, sa Sec Moto Supply. Paliguan natin ang accessories agad to. Ito ay stock brand ng PCX GS. Mas okay to para sa akin kesa dito sa gray. For the gray, okay din sana. Alam niyo yung mga taong nagtatrabaho sa office, yung mga nakatoksido, parang ganun yung datingan niya Bayaran na natin to nang makalarga na tayo. Every 1,000 or 1 month, pwede na po tayong mag change oil. Sayad pa rin. Angat. Ari, salamat Tali lang natin yung PCX. Ito yung mga tali. Mukhang secured na naman yung pagkaka-lock natin. Hindi nagagalaw to. Okay na guys, kung sino man kayo, maraming salamat. Bro, maraming thank you thank you. Par, thank you Okay. Actually may lakad tayo sa ngayon. Late na nga ako, sobrang late na ako. Punta tayo ngayong gabi, ginabi na tayo ng Batangas. Doon natin unang subukan itong PCX natin. So after natin bumili na itong Honda PCX 160, dumiretso tayo dito sa Batangas. Isa to sa mga glamping area ng Batangas. Ang pangalan nito, Kalika Balaybay o Baybay? Balaybayan? Ano yan, Baybayin? Kalika Balayan. Ang daming tent dito kung makikita nyo. When you say glamping area, mas convenient kasi may aircon, may electric fan. Kumbaga andyan na lahat. As you can see, mayroong parang, ang tawag dito, jacuzzi ba tawag dito? May heater pa nga And itong tent na to, isa to sa pang pamilyang tent Silip tayo sa loob. Ayan Hi. Hi Mau. Tutulog pa si Jonah Punta tayo sa motor. Ayos din dito Ito yung area nila kung gusto nyo kumain. And may pool sila dito. Ayan Wala nga lang tao masyado dito. Saan bababaan? Ito. May bundok dito. Ewan ko ng bundok to mga UTPIs. Pero
Ay, nampug ako. Ano ba to? Puso ng saging. This is our brand new scooter mga cutie pies. May mga plastic pa. Mamaya tanggalin na lang natin to sa bahay. Medyo umulan lang ngayon eh. Linis ng puti. Parang hirap alagaan ito ah. Tingnan mo, unting ulan lang, may mga putik agad ah. Bakit itong scooter ang kinuha natin? Teka, sakyan muna natin. Well, number one is the legroom. Napakilaki ng legroom niya. Sa Honda Click kasi, which is yung scooter natin dati, hanggang dito na yung cowling niya eh. So pag nagpepreno tayo, may nauumpog yung tuhod natin dun sa mismong nakapoint na fairing niya. Pero etong laki ng room natin, no? And gusto ko rin yung aesthetics niya na kung saan kapag aapak tayo ng ganitong itsura, kung iisipin mo, para lang siyang stepboard na normal, pero pwede kayong umapak dito eh. Hindi kita pero meron. Sa mga nagtatanong, kala ko ba gusto mo yung may gulay board? Actually, gusto ko talaga yung ganon. Pero yung mga scooter kasi nowadays na malalaki yung itsura, malalaki yung kaha, eh ganito na yung design eh. Meron KRV 180 ng Kymco, which falls to number 2 reason kung bakit ito ang kinuha natin. It's because Honda to. Isa din sa pinagpilian ko ang Kymco KRV 180 dahil sa ganda ng itsura niya, haba ng wheelbase niya. Pero kasi since the beginning, una ko natuto sa Honda eh. Honda Wave, nasundan ng kung ano-anong Honda. Kumbaga, subok ko rin yung reliability ng bike eh. Parang ayaw mo nang lumayo. Kaya naman, nag-stick tayo sa Honda. CBS lang to guys ha, hindi to ABS. Hindi naman ganun kalakas to para kumuha pa tayo ng ABS dahil pang dito lang naman to. Pero syempre mas maganda pa rin may ABS for safety, pero maganda yung pagkakagawa ng Honda sa mga CBS nila eh. Makakapit yung mga brakes nila kahit yung Honda Click nga ang kapit eh. Laki pa nung natipid natin, di ba? Kahit pa paano yung mga extra pera may panggagamitan pa tayo. May pangkain pa tayo. Ito yung gusto ko sa dash ng Honda eh. Wala bang plastic to? Wala na. Tsaka ang ganda ng handlebar, no? Ang elegante. Okay, start na natin. Kahit CBS siya, keyless na rin siya, which is a good thing kasi yung ibang CBS disusi eh. Odo pa lang nitong bike dahil kakakuha lang natin ito kagabi, actually kahapon pala. Zero Odo. Ito ang unang kalsadang maapakan niya. Batangas agad. Mirror, hindi ko sure kung papalitan natin to dahil napakasimple ng mirror niya. Tapos muna tayo dito sa glamping area. Sa totoo lang, di ko alam tong lugar na to eh. Kakanan ba tayo kakaliwa? First time ko dito eh. Kaya na lang tayo. Yan. Scooter na ulit tayo. Meron tayong compartment dito eh. Isa nga lang to pero malalim-lalim din naman. Ayan, pwede natin ilagay yung cellphone natin. Tsaka may charger tayo dito na USB type. Oy, first 1 kilometer. Nice. Binasa ko lahat ng comment nyo kung anong pwedeng scooter natin pamalit dun sa Honda Click 125 na napakaliit para sa atin. First option, Honda ADV 160. Halos lahat na ata ng kasa pinagtanongan ko, may stock ba kayo? Kung meron man, magkano yung SRP nyo? Nagpapakash ba kayo? Unfortunately, napakalala ng market ng ADV dito sa Pilipinas. Alam mo naman, hybrid. So kung di siya overpriced, ayaw nilang magpakash. Majority gusto nila ng installment, which is para sa akin, okay lang naman. Pero ang motor kasi mga cutie pies, aminin na natin, ito ang laruan para sa big boys. Para sa akin, ang motor hindi dapat inulugan. Number one reason, mabilis mag-depreciate yung bike. Paglabas mo pa lang ng kasa, once you purchase the bike, wala na, depreciated na siya. Teka, ano ba ito? Parang bayan na to. Ikot nga tayo. Hindi siya magandang investment para sa isang hobby mo. Depende na lang talaga kung napaka-rare ng bike tulad ng mga exotics. Hindi maganda para hulugan mo yung bike na napakataas ng interest. Mas okay nga kung second hand kasi laki ng tinipid mo. Siya nga pala, sa mga nagtatanong bakit hindi na lang ako nag second hand, maarte ako sa motor. Madali ako ma-turn off kapag may onting gas-gas sa motor kasi maingat talaga ako sa motor. Hindi ko inahayaang madumi ang mga bikes ko kahit nasa garahe lang, kahit hindi ko siya ginagamit. Maya't maya akong punas niyan. Ganun ako kaarte sa motor. Para sa akin kasi hindi lang siya basta motor eh. Parang mga baby ko na tong mga to eh. For Honda scooter, kung hindi tayo mag-ADV, this is a very good alternative. PCX 160. Lower models than PCX 160, maliliit na para sa akin. Yamaha. When it comes to Yamaha, we have of course Yamaha NMAX, which is a very good bike, very good scooter. Ang laki ng kanya, may VVS technology, which is ang lakas ng hatak niya, mas lumalakas yung hatak niya. And Yamaha is also a very reliable brand. O yun nga lang, like what I've said earlier,
masubok ko na ang mga Honda eh. Iba talaga kapag Honda eh. Hindi rin kasi ako fanatic ng mga mabilog na design eh. Well, actually, ito medyo mabilog nga to. Pero kahit pa paano, iba yung arrive niya, iba yung vibe niya eh. And also, Yamaha Aerox. Ang Aerox, ang ganda, isa sa pinakamagandang scooter ngayon sa market. Bakit? Kasi napaka-sporty niya, napaka-kanto ng bike. Yun nga lang, nung sinakyan ko siya, medyo maliit pa rin yung legroom eh. Nung nakita ko yun, wala, ikisagad sa akin ng Aerox. Lower than Yamaha Aerox, hindi ko na tinignan kasi alam kong maliliit na yung mga model nila. Other Japanese brand, Suzuki. Suzuki kasi ang liliit ng mga scooter nila, yung mga Venice, Bergman. Hindi para sa atin yun eh. Pero gusto ko yung fuel consumption ng mga Suzuki ah. Kawasaki, wala namang scooter ng Kawasaki. Other brands, guys, I'm not sponsored by Honda. Galing sa sariling bulsa ko tong motor na to. Gusto ko yung reliability nila, gusto ko yung fuel consumption nila, gusto ko yung design nila, and gusto ko yung mga aftermarket nila. Etong Honda PCX 160, it's a very good scooter for the city. Pero for long ride, okay lang din naman. Pero syempre, pagdating sa off-road, of course, kung nakikita nyo yung itsura niya, mababa ang ground clearance, naka city tires. Well, honestly, yung Honda EDV 160, hindi naman kasi siya talaga fully off-road. Dahil number one, ang baba rin ng ground clearance niya. Ang mga pang off-road talaga matataas ang ground clearance eh. Kumbaga ang EDV, adventure inspired scooter, yun ang tamang term para sa kanya. Tingnan nga natin yung hatak nito. O, diba? Ang lakas din eh. Ito yung klase ng motor na ayaw mong madumihan. Dahil puti siya, haltang-halta yung dumi sa kanya. I think that's the only disadvantage for me para dito sa Honda PCX 160. Sa ngayon, tingnan natin soon kung ano magiging experience natin dito sa motor na to. Ito ang legroom. Nakakahinga ng maayos yung mga legs ko. Hindi sila stress eh. Maglagay din ako ng top box para kahit pa paano may extra room tayo. Gulong syempre papalitan natin. Palitan natin ng mas magandang gulong, pinakamagandang gulong para dito sa motor na to. Pero mo PCX ah. Uy, teka, may mga plastic pa pala to. Tsaka cellphone holder pala. Kailangan natin ng cellphone holder. Nandito na siya sa garahe natin. Kaya ko kayang ibaba mag-isa to. Magaan naman to eh. Teka, papa tayo. Pag tinanggal mo yung tsinelas mo, ibig sabihin nasa zone ka na eh. Nasa gitna ba? Nasa gitna naman. Yeah. Okay. Agong bili, wag ka pa matutumba. Wala ka pang insurance. Okay. Nice. Alright, nakapapa tayo. Ayos na, may bago na tayong scooter ulit. So may green na tayo. May parating tayong gray, si Kalua. At Honda na puti. Dapat pula to eh, pero mas maganda kasi itong PCX sa puti eh. Para sa akin ewan ko lang sa inyo. Nice. Let me know in the comment section kung anong masasabi nyo dito sa PCX 160. Sa mga PCX user din dyan, let me know in the comment kung ano ang experience nyo dito sa motor na to. Kung nag-enjoy kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig kayo sa mga ganitong content, huwag kayong maglala, nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Kaya mga kitipay, sana subaybayan nyo yung magiging journey namin. At see you sa next content.